Yan, good day pong muli sa ating lahat at sa pag-aaral po natin ng 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos. Ang pampito po ay ang unang simbahan sa bagong tipan ay nanalangin kay Jesus. So, alam naman po natin na kapag sinabing prayer, ito ay dinedirekta sa Diyos mismo at hindi sa tao lamang. So, tayo po ay nagre-request or sinasabi natin yung mga petisyon natin mismo sa Diyos. At buklatin po natin yung Bible natin dito sa John chapter 14 verses 13 to 14. Ang sabi, "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." At yan din po ay mababasa rin po natin dito rin po sa John chapter 16. Talon lang po tayo. Dito po sa verse 26, ang sabi niya po, "Sa araw na yaoy hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo." So binabanggit po dito ng Panginoong Hesus na kung tayo ay hihiling sa Ama sa pamamagitan o sa pangalan ni Hesus, nandun yung katugunan sa mga dalangin natin. Or nandun yung assurance na anything, sabi niya, anumang hilingin mo sa pangalan ko, ay nandun ang kasagutan. So muli po, pinapatunayan dito ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. At meron pa po dito sa time ni Esteban kung saan siya din po ay nanalangin sa Panginoong Hesus. Mababasa po natin dito sa Acts chapter 7. Ayan, simulan po natin sa 55 hanggang 60. Ang sabi dito, "Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan," sabi niya, "at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumalung sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Yan, verse 59. "At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, 'Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu.' Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, 'Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito.'" So, ang sabi po dito, si Esteban ay nanalangin ng ganito. Binanggit niya po ang katagang Panginoong Hesus. So, siya po ay tumawag sa Panginoong Hesus. At masasabi po natin na yung prayer dito ni Esteban ay tama. Kasi, pansinin niyo po sa verse 55, ang sabi doon, siya ay puspos ng Holy Spirit. Kaya naman, masasabi natin na itong klase ng panalangin niya ay dumirekta siya sa Panginoong Hesus at karapat-dapat yung kanyang panalangin. At in His dying moment, ito pong sinabi niya ay act of worship niya. Tingnan niyo po kung maalala niyo po last time yung binanggit natin na pinahayag ng Panginoong Hesus na siya ay maluluklok sa kanan ng makapangyarihan. Na-witness ito ni Esteban dito sa verse 56, ang sabi niya, "Bukas ang kalangitan," sabi niya, "at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." So, nag-witness siya na yung sinabi ng Panginoong Hesus dun sa Mark 14:62 na pinag-aralan natin last time, ay nakita ni Esteban. So, masasabi natin na ang Diyos o ang Panginoong Hesus ay karapat-dapat na tumanggap ng ating mga panalangin dahil siya ang tunay na Diyos. Amen po. At isa pa po, punta naman po tayo dito sa Acts chapter 2. Yan, atras lang po tayo sa verse 21, kung saan mismo si Pedro ay meron siyang panawagan sa mga tao. Ang sabi niya dito, "At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." At ang tinutukoy niya po ditong Panginoon ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. So yung sabi niya dito, ang sino mang tumawag. So, sa King James Version, ang sabi niya, "And it shall come to pass that whosoever shall call on
the name of the Lord shall be saved. So, yung term po na calling on or call on, sa original na translation ng Bible po, ang term po doon ay yung epikalomenon na sinasabing kapag tumawag ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. At same din po ng description ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Ang sabi niya po ron, sa iglesyang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos, upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. So, dinescribe po dito ni Pablo ang mga taga-Korinto na mga taong tumatawag sa Diyos or call upon. Kagaya din po nung kaninang binasa natin. At sa Old Testament, sa Joel 2:32, yung same na term na called on, yan, atras po tayo sa Old Testament. Yan. Basahin po natin dito sa King James Version. Joel chapter 2 verse 32, ang sabi niya po rito, and it shall come to pass that whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. So yung again, ginamit po ulit yung term na call on the name of the Lord. At again, ang tinutukoy nga po mula dito sa mga binasa natin sa Old at sa New Testament na tinatawag nilang Lord or Panginoon, ang tinutukoy po ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. So again po, kung tao lamang si Jesus, bakit sa Kanya lalapit yung mga unang simbahan at sa Kanya dudulog ng kanilang panalangin? So, nagpapatunay lamang ito na si Jesus ay tunay na Diyos dahil tinatanggap niya ang panalangin natin. Kaya nga, di ba, inassure niya sa atin na anumang hilingin natin sa Ama, sa pangalan niya, ay tutugunin. So, kung tao lang si Jesus, yung mga panalangin natin ay hindi matutugon. Pero, nandun yung confidence na sa panalangin natin, sa pagtawag natin sa Kanya, ay masasagot yung prayer natin dahil siya ay tunay na Diyos. Amen po. So muli po, nag-ingat po tayo at balikan po natin yung mga napag-aralan natin patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. So salamat po at God bless po sa atin.